Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayo reaction. Ito ay kay Biyang Tunnel na exploration ni Sardonsky. Uy, ano lang to, nire-request lang sa akin. May nagagalit daw kasi. Di ba? Ang tagal-tagal mo nang inaano yan. Ano ba yung may nag-comment sa akin yung kay Kuya Red eh. Di ba? Pati yung paghahanap ko ng trabaho na na damay. Ito kasi, sasagutin ko lang. Ito nasa video ni Kuya Red to eh. Doon sa video na Kuya Red bulok na style. May babasahin lang ako ditong comment. Diba? Sabing gano'n ni Fato Dump. Sabing gano'n. Hindi ko naiintindihan. Ako yung pinagagalitan, Ako yung pinapagalitan. Pag ine-expose ko yung kasinungalingan, ako yung pinagagalitan. Sabi ni Sir Fato Dump, ganyan ka na lang? Ikaw na din nagsasabi, repetitive na. Paano ayan palitan niya at punto mo last year about sa kanila, sa pamimeke. Points of view mo sa ginagawa nila. Last year mo pa banat yan, umay. Diba? I mean, men, ganito. Kailangan talagang paulit-ulit nilang ginagawa, edi paulit-ulit din ako. Kasi pag tumigil ako, sila na lang ang mapapanood ng mga bagong nanonood. Diba? Kapag tumigil ako. Sa bagay, kung wala ka namang ibang alam na work, asa ka sa barya. Pagtsatsagaan mo na lang yan, may makontent lang, hanap din matinong trabaho sa sadsad ng views mo, pa-sideline lang tong channel mo. Umay, ulit-ulit na lang, alam na namin sasabihin mo, sobrang paulit-ulit ka na. Langayaw, Langayaw, kasi maghahanap ng maayos na work, kahit milyon-milyon pa pwede na yan. May ma-post na lang. Hindi ko nagigets yung unang-una, alam mo ba yung trabaho ko? Now? Di ba, men? O granting na ako ay walang trabaho. Paano naging problema yun sa ginagawa ko? Di ba? Ang hindi ko naiintindihan, ako yung nag-expose ng pamimeke. Ako yung pinagagalitan. Diba? Yung paulit-ulit kong pag-expose, pinagagalitan. Pero yung paulit-ulit na panluloko, hindi niya pinapansin. Ay, nako, Diyos ko. Ang bihira. Anyway, magpatuloy na natin tong reaction video natin. Ito yung reason kung bakit I think na pumunta si Sardonsky dun sa Luzon. 'Di ba? Kasi na-mention niya ito na may nag-invite na pumunta siya ng kay Biyang Tunnel Marami sila dito, mag-ingat sa pagdaan. Yun ang title. So panoorin natin to. Preview muna to at i-breakdown natin maya-maya yung mga nangyari dito sa video. Yung 90s movie ni si Stallone ba yun? Yung Daylight? Hindi ko na naabutan yun parang napanood ko lang sa Netflix yun. Hindi, 90s movie yung Daylight. Parang ito rin yung settings yung nakulong sila sa tunnel. Tama ba ako? Yun ba yun? Yung kay Stallone, Daylight yun Manghang-mangha ako dun sa glow stick na ginamit niya dun
naalala ko dito. Asan ka ngayon? Hala. Huwag ka maglalagay ng ng sound effect, men. Pagka bagay trip mo 'yan, Advice lang naman kasi gusto namin ma-experience yung pagpaparamdam Kaya lang. Sa bagay preview lang naman 'to, no? Pero sa mismong huwag yung maglalagay yung mga bagong ghost hunters diyan na wag yung maglalagay, wag niyo lulunurin sa sound effect yung yung videos nyo. Kasi kung yung ginagawa, gusto rin namin maranasan. May art yung paglagay ng ng background music 'Di ba? Kakapagtaka, pinalampas muna ng mga multo yung mga sasakyan na dadaan bago magtututunog-tunog yan. Halaka. Yung rimpad natin nandun sa kabila. Oh, hala. How convenient, tumutunog pagka yung pinapansin yung rempad. Oh my God. Sagutin mo na nga yung telepono. Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito naman po si Gas TV. 2 years na pala guys, bali magto 2 years na pala tayo hindi nakabalik dito sa Kaibigang Tunnel. At siyempre, dahil sa mga request nyo na balikan ko to, nandito tayo ngayon sa Kaibigang Tunnel. At dito daw natin gagamitin yung rimpad tsaka yung music box kung kano ka-confirm. Hindi ka na nahihiya. Alam mo, hindi lang sa akin sinasabi ni Sir Lance, pero nasasaktan si Sir Lance sa ginawa mo. 'Di ba? Kasi hindi naman biro-biro yung pag-develop at pag-reverse engineer ng mga gadget na yan Tapos binababoy mo, men. No? Kaya hindi man sabihin ni Sir Lance, hindi naman sinabi ni Sir Lance to, pero nafe-feel ko yung tampo ni Sir Lance sa'yo. Inano kayo pinag-aksayahan ka ng panahon para magbago, men 'Di ba? Yes, gusto ko naman sabihin, lahat naman tayo hindi perfecto, no? Pero may mga bagay kasi ito ang gusto kong malaman nyo. Yung hindi naman pagiging perpekto ang pinag-uusapan. May mga bagay na nagkakamali talaga. O let's say ganito, may narinig kang tawa kunyari. 'Di ba? May narinig kang tawa. Sa pagkakaalam mo, wala kang kasama. 'Di ba? Tapos sasabihin mo sa vlog mo, may misteryosong tawa ako na na-capture. Baka ito na yung kaluluwa. Honestly, hindi mo naman talaga alam na may tao pala dun sa likod mo na dumaan. Na-capture ngayon sa video. Na-debunk ka ngayon na hindi na mamulto yung tawa dun sa video mo. Yon, honest mistake naman yon. Hindi naman panluloko yon. Dahil alam mo talaga ikaw lang mag-isa dun It so happen na na-debunk lang talaga yung claim mo. Marami naman nangyayaring ganyan, yung akala mo may, katulad nung nagpapareact sa akin ng video, yung video na parang may nakapula daw na dumaan. Pero nung pinanood natin ng video, parang lona lang siya, parang tarp lang siya na nakasampay na dahil umaandar yung sasakyan, akala mo naglalakad. 'Di ba? Hindi naman pamimeke yun. Yun yung tinatawag na mga honest mistake na akala mo multo, pero pag in-inspection mo, lang pala. 'Di ba? Hindi naman ang pamimeke kasi yung ginagawa mo, yung sinasadya mo. Na kunyari may na-capture, sasadyain mo. 'Di ba? Kaya hindi ko naiintindihan yung mga bobo at tanga-tanga na nagsasabi hanggang ngayon
'Di ba? Sinasabi, walang perpektong tao. Hindi naman pagiging perpekto yung pinag-uusapan dito eh. Paulit-ulit na lang ang sinasabi ko dito. Baka mamaya magbilangan tayo ng kasalanan, mas makasalanan pa ako dito kay Donsky. 'Di ba? Inuulit ko ha. Kaya kong pumusta na baka mas makasalanan pa ako sa tao na to. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung pag-ghost hunting, walang kinalaman dun yung mga naging kasalanan ko kung ako ay pumatay man ako ng tao ngayon. Kahit pa napatunayan nyo na pumatay ako ng tao ngayon, hindi nyo pwedeng kontrahin nun yung pagiging peke na itong idol nyo. Di ba? Hindi naman pagiging perpekto ang ang pinag-uusapan dito eh. Yung sinasabi, perpekto ka ba? Perpekto ka ba? Nakakabwisit sa totoo lang. Yung makabasa ng comment na ikaw ba perpekto ka? Putang ina mo, hindi naman pagiging perpekto yung pinag-uusapan dito. Ang tanga-tanga mo talagang putang ina ka. Nakakabwisit kasi. 'Di ba? Kahit ilista mo ang kasalanan ni Donsky, kasalanan ni Kuya Red, ni Lazards, baka mamaya mas marami pa ang naging kasalanan ko sa buhay ko kaysa sa mga yan. 'Di ba? Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito yung pag-ghost hunting nilang peke. Hindi pabanalan. Bihira kayo mga bobo. Kakainis. Lugar na to sa mga lang kasi ako kasi 'di ba si Sir Lance, get well soon Sir Lance. 'Di ba? I don't know if I'm the right person na magsalita nito, no? Yung parang siyempre si Sir Lance may pinagdadaanan. Tapos alam mo 'yon, parang di mo man lang makamusta. Tapos binaboy mo pa yung mga binigay niya. Di ba? Although na hindi nagsasalita. Mabait kasi si Sir Lance eh. Di ba? Tapos napunta sa katulad mo na na user. Di ba? Ang bihira, man. Tapos, binaboy mo pa yung equipment. Ako yung nasasaktan para sa tao. 'Di ba? Papakita dito mga white lady dyan sa gitna ng kakapalan ng mukha to men eh. Yung gaganyan-ganyanin mo na alam mong hindi totoo yung ginagawa mo. Alam mo yung debunk ka na, tapos pinipilit mo pa rin. Tapos pag may question sa'yo, ibablock mo na lang. 'Di ba? Pambihira ka talaga. Malupit ka, Donsky. Kaibyang Tunnel. So samahan niyo ako sa exploration na to, guys. Maraming salamat sa orange niyo pagsuporta sa mga sumuporta sa akin. Nakarating ako dito sa Luzon. Andito na tayo. Pasalamatan natin yung mga sumuporta kaya siya nakarating sa Luzon. Yung mga nag-sponsor. Ito na yung produkto ng ng pagpapadala nyo ng pamasahe papuntang Luzon. 'Di ba? Parang sa bagay, pera naman nila 'yun pero diyan sila maligaya yung magbabayad sila para utuin yung sarili nila. Sa harap ng Kaibyang Tunnel. Kaya samahan. Tara, bye. So yun guys, andito na tayo. Sulit na sulit yung yung pinamasahe nyo kay Donsky. Sa bunganga mismo ng Kaibyang Tunnel. At ito ang itinuturing ngayon guys sa buong Pilipinas, the longest tunnel in the whole Philippines. Yan. Totoo ba yun? At dito tayo napadpad guys, gawa nung may mga nag-request talaga na dito daw natin gamitin yung rim pad kasi itong Kaibyang Tunnel guys, isa tong useless Diyan gagamit yung rim pad, tas PPKN din lang naman. No? Hindi ko nagigets yun eh. Parang alam mo yun, parang ewan, hindi ko maintindihan. Napaka-legit dito na confirm na meron talaga daw ditong nagpapakita sa mga 10 oras ng gabi. No?
So wala pa rin nabago guys mula nung nanggaling tayo dito nakaraan. Totoo ba yun? Parang napepekean ako dun sa yung kuliglig. Tinawa. Ngayon, ganun pa rin. Totoong sound ba yun? Ayan. Shoutout sa inyo lahat dyan. Hey guys, salamat pala sa nag-sponsor sa akin na punta dito sa Maynila. Maraming salamat. At nandito tayo mismo sa Kaibyang Tunnel. Wala pa rin nabago guys. So may dumarating na motor. Tingnan natin. Nakakatakot siguro dyan mag-isa, no? Pag nagda-drive. So yung rain pad guys, dito natin gagamitin sa gitna. Kung talagang nagre-react ba talaga dito sa... Magre-react yan. Oras na, 10 oras ng gabi. Kasi hindi mo dala yung mutya mo eh. Oh, wala kang nilagay na hindi mo dala yung mutya ha. Marami na pumunta dito guys. At yan, nag-explore sila. At ikaw lang yung makakakuha ng on-point na response. At yun lang, mga sabi-sabi na meron silang na mga entity. Pero dito natin mapatunayan guys gamit yung REM pad sponsored by Flashlight Manila. Kung talaga bang meron dito nag-excess na mga nilalang. Ano yan? Pepeke mo, di ka ba nahihiya kay Sir Lance niyan, men? Mini-mention mo pa tapos pamimeke yung gagawin mo. Like white lady. Ayan. So ayun guys, nasa gitna na tayo. Dito natin ilapag yung REM pad. Yung rim pad. Ayan guys. Yung rim pad. I-on natin to. Ito yung hindi ko nagigets, no? Pagka yung REM pad ang nilalapag mo, tinitesting mo, men. Pero yung music box, hindi mo tinitesting. Dito kita nahuli na nire-retoke mo yung machine mo. Yung device mo. Diba? Kasi tinanong ko si Sir Lance kung paano nagwo-work yan eh. Kasi unusual, men. Diba? Tampered na tong mga, ano mo eh, tong mga equipment. Hindi, itong REM pad, hindi pa naman. Kasi nakokontrol naman talaga yan wirelessly. Kung may walkie-talkie ka or ano. Ayan guys. Katulad yan, ano, nilapag mo yung REM pad na yan. I-on natin to. I-on mo. Tinitesting mo. 'Di ba? Tapos ngayon, ilalapag mo yung music box mo, hindi mo tetestingin. 'Di ba? Kasi nagtanong ako kay Sir Lance kung paano tandaan nyo ha, si Sir Lance ang nag-reverse engineer nito. Si Sir Lance ang nag-manufacture niyan. Kaya kapag ginagawa kong reference si Sir Lance sa lahat ng sabihin ko, valid 'yun. Kasi doon ako nagtatanong sa mismong gumawa. 'Di ba? Dito, halatang tampered na yung ano mo, yung music box mo dito. So dito bibigyan ko kayo ng example kung bakit tampered to, ano. Dito din natin ilapag yung music box. Number 1 na ano. Natin yung motor. Meron sasakyan pa parating guys. Andito yung andun yung music box.
Pinatay natin ang ilaw guys. Totally talaga. Totally ka eh. Yun lang. Yung rim pad natin andun sa kabila. Oh, sa kabila. Kaka-mention lang ng REM pad talagang tumunog eh. Lupit talaga, no? O yung music box, i-set up mo na. Ano yan? Kung may aso, men. Obvious naman, hindi naman, tsaka may naririnig kang boses eh. 'Di ba? Normal yan kasi may mga tao, may aso. Mamay, gagawan mo pa nga ng istorya na parang may tumatawang something dyan eh. Ano yun? Sko, napaka-OA mo naman. Yung music box na! Tingnan nyo guys. Uy. Ano naman to, Donski? Hindi ganito bang Ghost Hunter yung ano? Yung legit para sa inyo na lahat na lang ng may tunog, hindi man lang hinanapan ng ano? Ng explanation. Pero pag may dala-dala siyang mutya dyan, may explanation na agad siya dyan. May logical explanation na agad si Donski dyan pag dala niya yung mutya. Pero dahil sinabi niya na iniwan niya yung mutya doon sa previous video niya, di ba? May mangyayari pa rin dyan. At paranormal yon. Kasi nga, hindi niya dala yung mutya. Tingnan nyo guys. Yung rim pad na sa kabila. Lapitan nyo daw yung rim pad kung nandito kayo ngayon sa Kaibyang Tunnel. Tinatawagan ko yung white. Mga boses na kanina pa nagsasalita yung sa background eh. 'Di ba? Ibig sabihin may tao doon sa labas. Pinakaninirahan dito. Dahil ano? Dito ka? Dahil nagsasalita si Donski diyan, tutunog yan. Ninirahan dito. Nandito ka? Sabi ko na nga eh. 'Di ba direct response ano? Pagka tinatanong niya. Samantalang sila Exploring with Josh na millions of subscribers sa YouTube. Mahirap ganyan makaano sa masyadong responsive na device, 'di ba? Si Donski lang ang nakakagawa niyan. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Napaka-faint pero may naririnig akong pinipindot. Napaka-faint niya pero may naririnig akong pinipindot. Oh my god. Ayun oh. Napaka-faint pero may naririnig akong pinipindot mo. Magiging obvious dun sa music box kasi ibang remote control ang gamit mo sa music box. Halaka. May bata talaga dun, men. Ikaw naman, lahat na lang kinakapsyonan mo. May nagsasalita talaga dun. Ayan oh, may nag-uusap doon sa labas eh. Magpahagip ka ngayon sa kamera kung nandito ka. Wala ka kasing mauutusan dyan na magko-costume. Di ba? Kaya hanggang result ka ng REM pad tsaka kung ano-ano lang ang magagawa mo. Di ba? Yung mga pagpapakita apparition, magagawa mo lang yan. Actually, nagawa mo yan nung pumunta kayo sa isang resort, di ba, sa Luzon? Nueva Ecija ba yun? Kasi nga, kasama mo doon sila Mamagi the Creepy. Pati si anong name ng isang ghost hunter? Zenki. Di ba? Alam ko yung mga pinagagagawa nyo nun. Pero pag yung mga ganyan, kasi wala kang kasama dyan na katropa mo eh. Wala magpapakita sa'yo dyan. Yung mga mga mamamanipula mo diyan, mga device, mga gadget. Kasi alam mo na kung paano kontrolin 'yan eh. Dito guys. Ilapag natin yung music box. Ilalapag mo 'yan ha. Ito yung unang red flag na mangyayari, Donski. Walang hiya ka. Binaboy mo yung binigay sa iyo. Dito mahahalatang natamper yung yung music box mo. Ito yung una ha. Take note ha. Ito. I-on natin. Yan.
Kapag inon mo dapat yan, tutunog dapat yan. Kasi magka-calibrate yan eh. Bakit yung sa'yo hindi tumunog? Ganito dapat yan, Mino. Pagka tumunog yan, hinandaan ko kayo ng video eh. Ito, si Sir Ed to. Isi-set up ni Sir Ed yung music box. Ha? Papakita sa inyo ni Sir Ed kung ano yung mangyayari pag inon mo dapat ang music box. And action, sir. So bago ko po ulit buksan itong music box and the REM pad, okay, I'd like to acknowledge again Sir Pluslight Manila, Lance Pintakasi, and the gang, yung kanilang tropa, dahil sa pagbibigay nila sa akin itong mga gamit na to. And itong gamit po na to is enough para patunayan na may existence ng supernatural. So, gagamitin po natin to. I-on ni Sir Ed ha, i-on ni Sir Ed. Okay? Pag inon mo yan, Siya, explain ko kay Master Gala kung paano siya nag-work. pag inon mo yan, magtutunog dapat yan, magka-calibrate yan eh. Bibigyan mo na ng pagkakataon yung device na mag-boot. 'Di ba? So by default, pagka pinindot mo yan, kaya may tao yan sa harap o wala, tutunog yan kasi magka-calibrate yan. Okay? 'Di ba? Titigil yan after 10 seconds. And then, Magka-calibrate muna yan. like this one. Ito, hindi pa magwo-work yan. Tutunog ulit siya. Ayan o. Ibig sabihin, nag-calibrate na. So, active na. Tinitesting yan dapat pagka gagamitin mo eh. Pero dito, men, sa ginawa mo dito, di ba, ginawa mo ditong manloloko ka, pag ino-on na yung music box mo, hindi na siya hindi na siya tumutunog. Kasi, rig na. Ilapag natin yung music box. Kaya ito, natanong ko to kay Sir Lance eh. Kasi si Sir I.M. Reverie, di ba, pinahiram din ni Sir Lance ng music box. May video din, hanapin ko nga yung video kay Sir Riv, no? Wait lang ha. Ito. Ito naman, kay Sir I.M. Reverie naman. Di ba? Imposible na yung gamit ni Sir I.M. Reverie at gamit ni Sir Ed ay magkaiba pa ng mekanismo. 'Di ba? At yung gamit mo music box, pare-pares kaya tingnan mo music box na ito ha. Ganyan na itsura ng music box ni Sir I.M. Reverie. Music box ni Sir Ed, ganun din, katulad dun sa'yo. Yan yung sa'yo, may logo din ni Sir Lance. 'Di ba? Nakita niyo ito kay Donsky to eh. Oh, nakikita niyo yung logo ni Flashlight Manila? Oh. Yung music box ni Sir Ed, ganun din, may logo yan, hindi lang nakikita yung angulo nito. Same sila. Oh, ito rin yung kay Sir I.M. Reverie, pare-parehas kayo ng uri ng music box. Ito yung kay Sir I.M. Reverie. 'Di ba? Ulitin natin itong kay Sir Ed, magkakaiba lang ng sound kasi nga pwede mong palitan ng sound yan eh. Ganyan. And then, nag-work. Tama ha? Yung music box ni Sir Ed, ulitin natin kay Sir Ed ha, kapag bubuksan mo yan, doon ko siya, explain ko kay Master Gala kung paano siya nag-work. Pag inon yan, tutunog yan. Pagka inon mo, kasi magka-calibrate. Okay, Sir I.M. Reverie naman. Sir I.M. Reverie, i-on mo nga yung sa'yo. Baka hindi tumutunog yan. Ito lang clicking sound niya. Yan, so tumutunog din. 'Di ba? Ayoko lang i-play ng maayos kasi may copyright yung tunog. Calibrate siya. Ito lang clicking sound niya. Yan, so 'di ba? Tumutunog. Na-establish natin. Bakit ito sa'yo? Pag pinindot itong itong music box mo, ilapag natin yung music box. i-on natin, sabi niya. I-on natin. Ba't hindi tumutunog? Kasi nga, rig na yung music box mo. 'Di ba? Na-hijack mo na yung music box mo. Naka-on na yan. Naka-on, hindi! Hindi namin narinig tumunog eh. Paano naka-on na yan? Hindi naman tumutunog yan. 'Di ba?
Bagal na internet ko eh. Oh, di ba? Hindi na to. Hindi. Ang re-relayan lang natin na naka-on na yan, yung sinabi lang ni Donsky. Naka-on na yan. Pero hindi natin alam kung naka-on yun. Kasi nga, ang ano dyan, ang ano dyan, nilagyan mo na ng remote yan. Di ba? So, dito tayo sa gitna. O, obserbahan natin ngayon ha. Lalayuan ni Donsky kunyari para i-clear yung doubts nyo. Lalayuan ni Donsky yung music box. Pero dito, talasan yung pandinig nyo ha. Ang layo-layo ng music box, may maririnig kayong clicking sound. Yung pinipindot. Panoorin natin ha. Ayun yung music box, guys. Andito din yung rim pad. Diba? Di ba may nagsasalita sa labas? Uy! Uy! Tama. Naririnig kayo, click, 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 gumaganon. Uy! Uy! Tama. Diba? Uy! Uy! Yun o, rinig na rinig yung click eh. Ayun o, click, click. Ano yung clicking sound na yun? Ha, Donsky? Ano yung clicking sound na yun? Ginagago mo naman kami, men eh. Hindi ba ito yan, Donsky? Universal Wireless Remote Control Switch Relay. RF transmitter. Tinatanong ko lang Halagang 160 pesos. Hanggang kailan mo uululin yung mga mga followers mo, men? Tinatanong ko, hindi ba yan yon? Well, nasa sa'yo yun. Or nasa mga followers nyo yun, kung patuloy pang maniniwala sa inyo. Garapalan no? Hanggang kailan mo paninindigan yung kasinungalingan mo? Diba, men?